Ang pagbabalik ni Kim Chiu sa mundo ng teleserye ay tila isang malakas na pahayag na tapos na siya sa mga teeny-teeny roles na minsang naging tatak ng kanyang career. Sa bagong drama series na The Alibi, ginampanan ni Kim ang karakter ni Stella Marie Morales, isang escort na nagsusumikap para mabuhay at masuportahan ang kanyang pamilya. Sa proyekto ring ito, muling nakatambal ng aktres si Paolo Avellino na gumaganap bilang si Vincent, isang tagapagmana ng isang news outlet na nasangkot sa isang kaso ng pagpatay. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Vincent si Stella upang magsilbing alibay niya at dito nagsimula ang isang mapangahas na kwento ng tiwala, kapangyarihan at pagkatao. Para kay Kim, ang proyektong ito ay hindi lamang isang bagong hamon, kundi isang simbolo ng kanyang pagnanais na ipakita sa publiko na kaya niyang lumampas sa mga limitasyong ibinibigay sa kanya ng industriya. Gusto ko lang magpakita ng bago, ani Kim sa media conference ng The Alibi Blue Carpet Premiere noong Nobyembre 4. Sa mga nagsasabing hindi ako marunong sa ganitong klaseng role, ito na yun. Ang kanyang tono ay puno ng kumpiyansa, parang isang artistang matagal nang naghintay ng pagkakataong muling patunayan ang sarili. Matapos ang mahigit isang dekada sa showbiz, marahil ay panahon na nga para kay Kim na kumawala sa imahe ng masayahing dalagitang palaging nasa romantic comedy o light drama. Ipinahayag ng actress na habang masaya siya sa mga nakasanayan niyang teeny characters, alam niyang kailangang lumago siya bilang artista. Siguro naman bilang isang 35 taong gulang na babae, tapos na tayo sa 16 na taong gulang na role na teeny-teeny, sabi niya na may halong biro ngunit halatang seryoso sa adhikain. Pero favorite ko talaga mag-teeny-teeny, magpakatawa. Sa mga panahong iyon, napansin niyang hinati na ng kanyang karera ang sarili sa iba't ibang yugto ng buhay. Mula sa kanyang mga papel noong kabataan, hanggang sa mga challenging roles ng kanyang 20s, at ngayon, nais niyang magpakita ng bago bilang isang matured na babae sa kanyang 30s. Sabi ko, anong napakita ko sa aking 33? It's my skin, dagdag pa niya. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, malinaw na ang tinutukoy ni Kim ay hindi lamang ang pisikal na balat, kundi ang tapang at lalim na handa niyang ipakita. Sa unang episode pa lang ng The Alibi, naging usap-usapan na agad ang eksena kung saan sumayaw si Kim sa entablado. Hubad ang kanyang likod, habang pinapanood ni Paolo Avellino at ng mga manonood. Marami ang namangha, hindi dahil sa pagiging daring ng eksena, kundi dahil sa kung gaano kanatural at kapanipaniwala ang pagganap ni Kim. Gayunman, nilinaw niya na hindi ito tungkol sa pagiging mapangahas lamang o pagpapakita ng katawan. It's more than the skin, diin ng actress. Gusto kong ipakita kung ano ang nasa loob ko at kung ano ang gusto kong iparating sa lahat ng sumusuporta sa akin. Ang mga salitang iyon ay tila isang deklarasyon na sa likod ng glamour ng showbiz, may isang Kim Chiu na handang magsimula ng panibagong kabanata. Isang mas totoo, mas tapang, mas malalim na bersyon ng kanyang sarili. Hindi rin nagatubiling ipagtanggol ni Paolo Avellino ang kanyang katambal. Para sa kanya, hindi tungkol sa paghubad o pagiging sensual ang esensya ng karakter ni Stella, kundi ang maturity at lalim na dapat ipakita upang maging totoo ang kwento. Minsan talaga may mga karakter at may mga storya na gustong ikwento at sa mga ganitong paraan kailangan, paliwanag ni Paulo. Dahil kung nagbebenta naman talaga ng aliw yung character, ang hirap naman kung hindi mo nakikita o napapanood ito at hindi na ipapakita sa audience na ginagawa niya yun. Sa mga salitang ito, ipinagtanggol ni Paulo hindi lamang si Kim kundi ang sining ng pag-arte mismo. Na minsan, kailangang lumampas sa mga hangganan ng komportable upang maisalaysay ang katotohanan. Ang tambalang Kim Pao ay hindi na bago sa mga manonood. Matapos ang kanilang matagumpay na pagsasama sa Linlang, ang lokal na adaptasyon ng What's Wrong with Secretary Kim at sa pelikulang My Love Will Make You Disappear, muling pinatunayan ng dalawa ang kanilang chemistry sa The Alibi. Ngunit ngayong pagkakataon, ibang antas ng koneksyon ang ipinakita nila. Kung dati ay puno ng kilig at romansa ang kanilang tambalan, ngayon ay masidhing emotion, tensyon at realidad ng buhay ang laman ng kanilang mga eksena. Dito makikita ang evolution ng Kim Pao love team, mula sa magaan at romantic, tungo sa mas komplikado at mas matanda na uri ng relasyon sa screen. Ayon kay Direk Jojo Saguin, walang workshop na dinaanan si Kim bago kunan ang mga eksena, ngunit agad nitong ipinakita ang pagiging professional at dedication sa character. Makikita mo yung maturity. She did it very well. Ang galing-galing talaga niya. Wika ni Saguin. Sa bawat eksena, ramdam ang husay ni Kim sa pagbuo ng emosyon, sa bawat titig, bawat galaw, at bawat linya na kanyang binibigkas. Hindi na siya ang dating Kim Chiu na kailangan pang patunayan ng sarili. Sa halip, isa na siyang artista na may buong kontrol sa kanyang craft. Alam kung kailan lalalim at kailan magpapakawala ng emosyon. Ang pagpasok ni Kim sa ganitong klaseng papel ay maituturing na isang malaking hakbang sa kanyang career. Sa isang industriya na madalas ay mabilis maglagay ng label sa mga artista,
Kung sino ang pang-romcom, sino ang pang-kontrabida, sino ang pang-drama, matapang si Kim sa pagbasag ng mga inaasahan. Sa halip na manatili sa komportabling espasyo ng mga cute roles, pinili niyang sumabak sa isang karakter na masalimuot, puno ng kahinaan, ngunit totoo. Si Stella Marie Morales ay hindi isang tipikal na bida. Isa siyang babaeng nagtatrabaho bilang escort, isang ina, isang taong may mga sugat at pangarap. Sa kanyang mga mata, mababasa ang pagod, ngunit nandoon din ang determinasyon. At sa bawat eksenang ginampanan ni Kim, ramdam ng manonood na ginugol niya ang bawat hibla ng kanyang emosyon upang maging makatotohanan ang kanyang karakter. Hindi may kakailang nagkaroon ng diskusyon ang publiko tungkol sa The Alibi. Ang ilan ay namangha sa tapang ni Kim, habang ang iba ay nagtanong kung bakit kailangang may mga eksenang sensual o daring. Ngunit sa gitna ng mga opinyon, nanatiling matatag si Kim sa kanyang paninindigan. Para sa kanya, ito ay bahagi ng kanyang paglalakbay bilang isang artista. Hindi siya pumayag na manatili lamang sa ligtas na daan. Sa halip, pinili niyang maranasan ang mga eksenang hindi niya pa nagagawa noon, bilang paraan upang mas maunawaan ang mga karakter na kanyang ginagampanan. Sa isang panayam, sinabi niya na hindi niya tinitingnan ang mga eksena sa lente ng pagiging mapangahas, kundi bilang isang masining na pagpapahayag ng katotohanan. Hindi ito tungkol sa katawan o sa hubad na balat, tungkol ito sa kung paano ko maipapakita ang katotohanan ng karakter, ani Kim. Ang The Alibi ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig o misteryo. Isa itong pagsilip sa kung paano ang dalawang taong nagmula sa magkaibang mundo ay pinagtagpo ng pagkakataon at kagipitan. Si Vincent, isang lalaking nakasanayan ng pribilehiyo at kapangyarihan, ay natutong umasa sa isang babaeng tulad ni Stella, na bagaman may mabigat na pinagdadaanan, ay may tapang na humarap sa bawat unos. Sa mga tagpong magkasama sila, makikita ang pagtutulungan ng dalawang kaluluwang parehong sugatan, ngunit parehong naghahanap ng kalayaan. Dito rin makikita ang husay ni Kim at Paulo sa pagbibigay buhay sa mga karakter, ang mga tingin na puno ng dialogo, ang mga sandaling walang salita ngunit may bigat ng damdamin. Ang pagganap ni Kim sa The Alibi ay tila sumasalamin din sa kanyang sariling buhay bilang artista. Mula sa pagiging simpleng probinsyana na unang nasilayan sa Pinoy sa Big Brother hanggang sa pagiging isa sa pinakatanyag at pinakagalang na aktres ng kanyang henerasyon, dumaan siya sa maraming yugto ng pagbabago. Ang bawat role na tinanggap niya ay tila naging simbolo ng bawat kabanata ng kanyang karera. Mula sa pagiging inosente, sa pagiging masayahin, hanggang sa pagiging isang babaeng kayang harapin ang anumang hamon. Ngayon sa The Alibi, makikita si Kim sa pinakamature niyang anyo. Hindi lamang sa itsura o kilos, kundi sa emosyon, sa pananalita, at sa tapang na humarap sa mga bagong hamon. Para sa mga tagahanga ni Kim Chiu, ito ay isa na namang patunay ng kanyang dedikasyon sa sining ng pag-arte. Hindi siya natatakot magkamali, hindi siya natatakot ma-judge, basta't alam niyang totoo siya sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng lahat ng kritisismo, pinatunayan niyang handa siyang sumubok ng bago. Ang kanyang pahayag na tapos na tayo sa tini-tini ay hindi lamang tungkol sa edad o sa mga roles, kundi isang mensahe sa lahat ng babaeng tulad niya, na hindi kailangang matakot magbago, hindi kailangang ikulong ang sarili sa isang imahe, at hindi kailangang humingi ng permiso para maging totoo sa sarili. Habang patuloy na pinapalabas ang The Alibi, lalong dumarami ang mga manonood na humahanga sa husay ni Kim Chiu. Sa bawat eksenang ipinapakita, mas nararamdaman ng publiko ang lalim ng kanyang emosyon, ang tapang ng kanyang puso, at ang dedikasyon niyang patuloy na mag-evolve bilang artista. Sa dulo, ang kwento ni Stella ay hindi lamang kwento ng isang babae sa loob ng teleserye, kundi refleksyon ng tunay na Kim. Isang babaeng marunong tumindig, marunong magmahal, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong maging totoo. At kung may aral mang maiiwan ang The Alibi sa mga manonood, marahil ito'y ang katotohanang darating talaga ang panahon na kailangan nating bitawan ang ating mga comfort zones upang makilala natin ang tunay na tayo. Tulad ni Kim Chiu, darating ang araw na sasabihin natin, tapos na tayo sa tini-tini, hindi dahil napagod tayo, kundi dahil handa na tayong ipakita ang kabuuan ng ating sarili, ang ating balat, ating puso, at ating kaluluwa sa harap ng mundong hindi kailanman titigil sa paghusga. Sa dulo, iyon ang tunay na anyo ng sining, ang katapatan sa sarili, kahit pa nangangahulugan ito ng pagtahak sa daang hindi madali.